Magandang araw pong muli mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong katambay, si Kamanong po. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako. Umentuhan po natin. Ito po nga pahayag po ng palasyo na kailangan na raw pong magtipid ng mga gobyerno o kasama po mga LGUs at ang sangay ng gobyerno. Kailangan po magtipid mga katambay dahil po sa mga naranasan po ng ating bansa sa mga bagyo mga katambay. Ngayon po napakatipid po ngayon. Paano po yung mga travel po, isang damokal na travel at yung mga party, yung panunood po ng NASCAR, di ba? Yung mga napakamahal na karera. Kailangan po magtipid ngayon. At komentohan din po natin yung humingi na po yata ng tulong sa mga pastor ang ating Pangulo. Dahil ang mga pastor po ay pinagdasal o panalangin ang Pangulo ng ating bansa. Nagsama-sama po ang mga pastor na talagang bakit kaya? Marami kayang karga-karga ang Pangulong Marcos. Kaya kailangan ipagdasal po ng mga pastor. Marami kayang sumasapi. Nagtatanong lang po. Ito pa, unahin po natin si Executive Secretary, mga Tamay, Bersamin, sa kanyang pahayag. Hinikayat na Malacanang ang mga government agencies na huwag gawing magarbo ang pagdiriwang sa darating na holiday season para sa mga biktima ng magkakasunod na bagyo. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nanawagan ito ng pakikisimpatya para sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo, lalo na ang mga nawala ng mahal sa buhay at nasira ang mga kabuhayan. Umapela rin ito sa mga government agency na gawin na lang simple ang mga pagtitipon ngayong holiday season at magbigay ng kahit maliit na tulong sa mga komunidad na sinalanta ng kalamidad. Kapabayaan po kasi yan Pabaya, hindi handa. Ganun po talaga pagka hindi ka handa sa mga trahedya. Ibang-iba kasi, no? Dating Pangulong Duterte, advance po sila. Pinag-aaralan na nila. Malayo pa lang po ang sakuna, ang bagyo. Pinag-aaralan na po lahat ng ahensya ng gobyerno hanggang LGUs. Pinag-aaralan nila. Kaya nga po yung mga casualty, kakaunti. Hindi ganun karami. At talagang napakadali po nakakabangon ng ating bansa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po katulad ngayon. Talagang para nagiging state calamity ang ating bansa dahil nga sa kulang po sa diskarte yata. Ang nagdurusa, ang mga Pilipino. Pilipino ang nagdudusa sa kanilang mga kapabayaan, mga taong gobyerno, mga katambay. Ito po, panoorin po natin yung pagdarasal naman po ng pinag-pray over, mga katambay. Pray over po pala. Pray over po ng mga Christian, pastor, bishop. Christian, pastor, and bishop. Pinag-pray over, mga tambay. Pray over, mga tambay. Ano kaya ito? Ano kaya yung pray over, mga tambay? Tanggalin kaya yung mga espiritu? Ano kaya espiritu ang mga pray over, mga tambay? Pakinggan po natin at panoorin. We lift up His Excellency Ferdinand Marcos Jr., First Lady Attorney Liza Marcos, and their family, and the entire government and their families into your loving hands. We ask for your abundant blessings upon them, guiding them with wisdom and strength as they navigate the challenges of governance. Our Christian leaders have broken bread with our past presidents, notably the father of our sitting president, President Ferdinand Edralin Marcos Sr., with Corazon Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo, to name some of them. Similarly, our past presidents of the Senate, past Speaker.
Bias pala itong mga pastor, ano mga tatay. Hindi niyo napansin, binanggit yung mga past president. Pero hindi sinama si dating Pangulong Duterte. Si dating former President Aquino, di ba? Gloria Aquino. Gloria Arroyo. Aquino, Arroyo, Estrada, tapos si Ninoy Aquino, tapos si Marcos. Nasaan si Duterte? Pati po pala itong grupo po ng Christian pastor and bishop namumuliti ka rin po pala kaya mga tambay. You know, kasama nila sa mga panalangin. Pag pray over ang mga naging presidente ng bansa, yung iba yumao na. Pero bukod tangi lang po ang dating Pangulong Duterte hindi nabanggit. Ibang klase itong mga bishop natin, saka itong mga Christian pastor. Alam mo nakikisawsaw talaga sa politika Nasaan ang separate mga tamay ng church saka ng state? Ibang klase kayo. Kapani-paniwala ang inyong mga panalangin yata, bishop, mga pastor. Hindi ko nakita si Pastor Abante ron Ito po mga tambay. Nakita nyo naman po ang pahayag po ng Malacanang, di ba? Na kailangan na raw po magtipid. Dahil nga po nung mga nakaraang linggo, naghayag din po ang Malacanang na ubos na po ang calamity fund ng pamahalaan. Naubos na raw po. Kaya po gumagawa na naman sila ng panibagong pera para po dito po sa ginagawa pong pagtulong po dito po sa mga bagyo. Hindi pa po major itong mga bagyo na ito, mga katambay. Hindi po ito yung mga super typhoon. Pero nakita po natin kung paano po sila mag-handle. Mag-handle po ang ating pamahalaan, lalo sa pangunguna po ng Pangulo. Talagang, ibang-iba. Makikita mo talaga yung leader na talagang hands-on. Di ba? Yung hands-on kasi, nakita mo kay dating Pangulong Duterte, lahat gumagalaw. Lahat kasi ng ahensya, pinagagalaw niya para po dito sa mga sakuna na darating sa ating bansa. Mahina man yan, malakas man, major man yan, super typhoon yan. Lahat ng paghahanda ay ginagawa ng mas maaga. Pero dito sa atin, lahat po tulog Lahat tulog. You know? Ang nagiging diskarte po ngayon, komento na inyong lingkod, nahandyan na. Yung problema na. Nahandyan na yung problema. Saka pa lang po aaksyon. Komento ko. Yun po yung nakita ko pong style nila Di ba? Pati po mga LGUs natin. Samantalang 6 na taon tayo nakakita ng napakagandang pagpapatupad lalo sa mga ganito pong kalamidad ng ating bansa. Dating Pangulong Duterte. May mga bulkan pa. Di ba? May mga paglindol. Pero nakikita mo yung mga mabilis ang pagtugon. Napakabilis. Pero dito, napakabagal. Kaya ang mga Pilipino, mga kababayan natin, ang nagdudusa sa mga ganitong klase na pagtugon na napakabagal at kulang na kulang po sa diskarte. Diskarte po kasi yan Kulang na kulang. Kaya ang nangyayari po, ang nagdurusa, Pilipino. Ang tayong mahihirap na nahandun po talaga sa mga trahedya na immune naman ang ating bansa pero hindi man lang nila napaghahandaan, mga katambay. Tapos, magtitipid po ngayon. Hiyang-hiya naman tayo sa pamahalaan. Pagkatapos nyo kaming pakitaan ng napakaluhong paglilingkod sa bayan, di po ba? Birthday pa lang, hindi na bababa sa 100 milyon. Travel pa lang, isang damukal na travel. Panunood ng mga concert, mga party sa Malacanang di umano. At napakarami pang pagwawaldas yata. Ngayon makakarinig kami na kailangan magtipid. Sa bagay, magtipid. Wala nang pera Kaya kailangan magtipid dahil nga nauubos na yung pagtugon dito po sa mga nangangailangan nating kababayan. Lalo po ang halos sa norte ang nadisgrasya po. Di ba? Bicol, Luzon, hanggang North Luzon ang naapektuhan. Pero wala tayong magagawa dahil nga nagkaroon tayo ng ganitong pamahalaan.
kailangan daw magtipid. Tingnan natin. Bantayan natin. Baka yung sinasabi nilang pagtitipid, darating po ang Kapaskuhan. Tingnan natin kung magtitipid sila, kung ano po ang gagawin nilang pagtitipid na sinasabi nila, mga kababayan. Ang Pangulo at ang First Lady yata na hindi naman sanay sa mga katipiran, tapos biglang magtitipid. Baka ito'y release statement lang ito. Dahil sanay na sanay po sa release. Puro pahayag, mga katambay. Pero kulang naman yata sa gawa. Puro salita lang naman. Kasi yan po kasi ang napag-aralan po ng mga Pilipino at nakita ng mga Pilipino. Napakahusay lang po mag-release ng statement pero hindi naman po nakukuha o nakikita sa gawa. Puro salita. Di ba? Kaya po dito, nakita po natin, binigyan po tayo ng sinasabi magtitipid daw sila. Magtitipid po mga ahensya ng gobyerno Hinihingkayat ng palasyo na magtipid sila. Pambihira. Pera kasi ng taxpayer yan Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay. Pagkatapos waldasin yata ang pera ng taxpayer. Tapos sasabihan tayo na magtitipid na sila ngayon. Ibig sabihin pala, hindi sila nagtipid nung mga nakaraan. Ngayon lang sila magtitipid. Nauhuli mo sa sariling bibig Di ba? Kasi yung ginawa nilang panunungkulan mula noong 2022 na manalo, hindi po pala pagtitipid yun. Di ba? Talagang buhos biyaya ang luho ng paglilingkod. Ngayon pa lang sila. Ngayon pa lang dapat magtipid. Kaya napakarami na pong yatang nasayang na pera ng taxpayer dahil nga ngayon pa lang sila magtitipid di umano na hindi pa sigurado kung gagawin nila. Di po ba? Dahil nasanay na po sila Nasanay sa mga maluluho. Dahil ito po yung mayayaman, hindi naman po ito mahirap na basta-basta na katulad ni dating Pangulong Duterte na wala halos concert, walang mga party-party, walang mga ano po ba yung durian ba yon? Durian. Duran. Di ba? Na kino-concert pa ang birthday at nililihim pa sa mga Pilipino. Nabubunyag naman kahit anong lihim mo. Di ba? At ngayon po, pinakitaan din tayo mga tambay na pinagpe-pray over mga tambay. Pinagpe-pray over ang ating Pangulo at ang First Family na talagang ilayo at talagang bigyan ng tamang pag-iisip at sinasabing protektahan ang Pangulong Marcos sa mga babatikos sa Pangulong Marcos, mga tambay, at sa pamilya. At talagang inilalayo ang First Family, mga katambay. Humihingi na po ng puwersa sa kapastoran, sa miyembro po ng Christian Pastor and Bishop in the Philippines, mga kamanda. Para daw po ang Pilipinas ay maging Philippines great again. Tambay. Nakita nyo ang Pilipinas daw magiging mayabong, maganda, magiging katanyag ang Pilipinas. Magiging maunlad ang ating bansa. Mga tambay, makakabangon dahil pinagdasal na po ng pastor, Christian pastor, bishop ng Pilipinas, mga tambay. Kaya ang ating bansa, make Philippines great again. Di ba? Make Philippines great again. Dahil nga po sa tulong po ng mga samahan ng ang bishop at ang mga pastor ng Pilipinas. Sama-sama na po ang mga bishop at pastor sa ating bansa para po sa kanilang pray over ng ating bansa ay maging make Philippines great again. Tama. Pero ang nakikita ng mga Pilipino, ang Pilipinas, nagiging maunlad sa dami ng drogang nakakapasok. Nagiging maunlad ang ating bansa, lalo sa krimen, mga tambay. At nagiging great again ang ating bansa sa korupsyon. Napag-uusapan ng ating bansa, nagiging mayabong ang korupsyon yata, mga tambay. At isang damukal yata na droga, krimen sa ating bansa. Kaya talagang ating bansa ay kinikilala, mga katambay, sa tulong po ng grupo
o talagang miyembro o samahan ng Christian pastor, bishop, mga tambay. Wala rin po nakita ang mga bishop at pastor na anomalya, mga tambay, sa ating bansa. At sila'y humahanga. Hangang-hanga po ang samahan ng bishop at Christian pastor sa pamamalakad po ng Pangulong Marcos Jr. Bukod tangi lang po na hindi nila isinama sa pray-over ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Hindi nila nabanggit. Nabanggit po ang Corazon Aquino, Gloria Arroyo, Erap Estrada, sino pa ba? Pinoy, at syempre ang Pangulong Marcos Jr. Pero never nabanggit ang Rodrigo Roa Duterte. Ibang klase kayo. Pilipino rin. Pilipino po at naging presidente ang Rodrigo Roa Duterte. Ibang klase po kayo, pastor, bishop. Talagang sa lupa pa lang, may discrimination na kayo. Yan ba sasabihin nyo na kayo sa Diyos? Meron kayong tinatangi at meron kayong tinititigan at tinitingnan. Ganun po ba, mga pastor, mga bishop? Good luck na lang po sa inyo. Yan po, mga tambay. Ayan, pinakitaan po tayo ng statement na magtitipid na po at hinihingkayat na ng pamahalaan na magtipid din dahil sila po'y magtitipid daw, mga tambay. Kaya, naniniwala po ba tayo ron? Mga katambay, mga kababayan, naniniwala na naman ba tayo? Sa dami po ng release statement ng palasyo, napakarami na po nilang statement sa atin, mga katambay. Nakapanipaniwala at wala pa yatang natupad. Muli po, mga tambay, isama nyo rin po ang Pangulong Marcos sa pray-over. Katulad po ng ginawa ng grupo po ng Christian, pastor, and bishop in the Philippines. Isama nyo rin po i-pray over ang Pangulong Marcos para po ang ating bansa, mga kababayan, ay maging Make Philippines Great Again. Isama nyo rin po. Tulungan nyo po ang mga pastor at ang mga bishop sa panalangin po para po para po sa ating bansa, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, magtipid po kayo, mga kababayan. Magtipid po kayo. Hindi lang po ang LGUs, katayo rin magtipid. Dahil nakita po natin ang hirap ng ating buhay, napakamahal ng bilihin, kuryente, tubig, lahat na mahal. Kaya magtipid din po tayo, mga tambay. Yan po, isama na rin po natin ang ating mga sarili. Dahil ang palasyo ay magtitipid na rin. At isa pa, sumama rin po tayo sa mga panalangin ng mga bishop at pastor, ng Christian pastor po, mga tambay. Para po ang ating bansa ay guminhawa na. Muli po, maraming salamat po, mga tambay. Muli, si Katambay Mano po sa mga nagla-like, share, subscribe, at comment. At ganoon din po sa mga gusto po ng inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Muli po, mga kababayan, ingatan nawa. Sa muli, paalam. Bye-bye.